Hi mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Nasa ikalimang linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Kwaresma, Marso 17, 2024. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pagninilay at tingnan natin ng mabuti ang mensahe ng Panginoon sa ating buhay at diyan natin makita kung talaga ba ang Panginoon ay patuloy na gumagabay at sumusubaybay sa atin. Alam natin na tayo mismo ay minsan hindi karapat-dapat na tumanggap sa mga biyaya na ibinuhos ng langit sa atin. Ngunit ganun pa man, dahil sa kanyang pagmamahal, tayong lahat ay nabiyayaan ng mga biyayang ni minsan ay hindi natin naisip. Mga kapatid, ito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 20 hanggang 33. Ang isinasaad ng ating Ebanghelyo sa araw na ito ay yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang anak. Alam nyo, ito talaga yung pinakamalaking problema sa panahon ni Jesus na hindi nakita ng nakakarami, lalong-lalo na yung mga kabutihang kanyang ginawa. Noong nakalipas na 3 taon, 2, nakaranas tayo ng pandemya. Maraming nag-iisip kung malagpasan ba itong pandemyang ito. Marami ang namamatay. Marami ang nagkaroon ng depresyon. Lahat ay parang hindi normal ang ating mga kilos. Pero sa loob ng mahabang panahon, 3 taon, nalagpasan din natin ang mga malaking pagsubok na ito. Dahil alam natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya, ang lahat ng papuri at pagluluwalhati sa kanyang pangalan ay karapat-dapat na ibigay natin dahil tayo mismo ay nakaranas ng kanyang kabutihan. Sa ating mga karanasan, gaya ng sinasabi ko palagi, tayo mismo ay makapagpatotoo na ang Panginoon ay napakabuti. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, dahil sa iyong kabutihan, damang-dama namin ang iyong kaluwalhatian. Damang-dama namin ang iyong pagmamahal. Turuan mo kaming maging tapat sa aming tungkulin, lalong-lalo na sa pagbibigay, puri at pasasalamat sa iyo. Amen.